Magandang gabi po sa inyong lahat. Oras na po ng pagbibigay. Nais po sanang basahin itong salita ng Diyos sa pangalawang Korinto, chapter 9, verse 6 to 9. Tandaan ninyo ito, ang naghahasik ng kakaunti ay nag-aani ng kakaunti at ang naghahasik naman ng marami ay nag-aani ng marami. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasiya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay kusang pagkakaloob. Chapter 8, magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay, higit pa sa inyong pangangailangan, upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Gaya nga ng sinasabi ng kasulatan, siya'y namudmod sa mga dakila, walang hanggan ng kanyang kabutihan. So, sabi po dito, ang ating Panginoon daw po ay lubos na nagagalak sa mga anak niyang taus-puso nagbibigay. Ang pagbibigay po sa ating Panginoon ay taus-puso po, hindi po yung nakikigaya lang kayo, napipilitan, o dahil ikaw na lang po yung hindi nagbibigay ng tithes o offering. Ang tinitingnan po ng ating Panginoon Diyos kung paano tayo nagbibigay. Kung magbibigay naman po tayo, hindi naman bukal sa kalooban natin, hindi na po tayo dapat magbigay. Mas nagkakasala po tayo. Bukod po sa nagkulang na tayo, nagkasala pa po tayo. Saka po, kung tayo magbibigay po ng marami, mas marami po yung babalik sa atin. Sabi nga po, para po sa may nabasa po ako na sabi nga po, pwede po tayo magbigay without love. Pero hindi po tayo pwedeng magmahal na hindi tayo nagbibigay. Gaya din po sa ating mga trabaho, paano nyo po nasabing tayo nagmamahal kung nang dahil lang po sa pera. Kumbaga po, nandyan po tayo sa mga tahanan ng ating mga employer as tinalaga po tayo ng Panginoon bilang mga responsabling Kristiyano na hindi lang po tayo nagtatrabaho nang dahil sa pera lamang. Kung tayo po'y magtatrabaho, mananatili sa mga tahanan po ng mga employer natin, dapat po with love, with respect po. Kahit po hindi po tayo nakikita ng kanilang mga anak. Minsan po kasi may mga gumagawa niyan, nawa po sana wala sa atin. Saka po alam po ng Diyos yung ating mga pangangailangan. Yung mga needs po natin, siya po yung magsusupply nun. Kaya po kung ano po yung dapat na para sa Panginoon, sa temple niya, sa part po ng kingdom ni God, dapat po ibigay natin yun. Kumbaga po sa mga problema natin, sa mga suliranin natin, huwag po tayo mag-park sa lahat ng buhay natin. Kumbaga naka-steady ka lang dyan. Ang tinitingnan mo lang lagi, yung mga shortcomings mo, yung mga problems mo. Dapat po, yung focus po natin yung ating puso't isipan na may Diyos tayong magpo-provide dahil po siya ay sufficient God. Lahat po ng needs natin, isusupply po niya yon. Kumbaga po, i-look out po natin i-focus po natin yung mind natin sa Kanya na may ocean of opportunities po siya para sa atin. Pag po nakita po natin yung opportunities na yon, magiging successful po tayo in a deep manner. Saka po, kung tayo naging successful na rin po, magkakaroon po tayo ng satisfaction sa sarili natin. Na tayo talagang masasabi natin na talagang mahal ako ng Diyos. Kasi never niya akong pinabayaan kahit sa anumang sirkunstansya ng buhay ko. Kumbaga po, pag po may mga shortcomings tayo, may mga problema tayo, tumingin lang po tayo sa Diyos, alalahanin niyang tayo mahal na mahal niya. Para po lalo niya ma-demonstrate yung kanyang power, yung kanyang strength sa bawat isa. At kung tayo naman po magbibigay at nabibigatan tayo, baka po merong gustong maglibre dyan, ilibre nyo na lang po kami. Kasi po, kung hindi naman po bukas sa kalooban natin yun, huwag na po tayo magbigay. Pero bilang mga anak po ng Diyos na nagmamahal, na sinabi po natin tayo nagmamahal nga ng totoo, hindi po sa salita lamang yun. May kasama po yung gawa. Once po, ipinipray na po natin yung ating kaloob sa Panginoon, nilagay po natin sa ating box, yung pagtitiwala po natin, yung love natin, nandyan na, pag ibabalik po niya yan. Taas po natin ating kaloob. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob, amang banal, lubos po kami nagtitiwala po sa inyo. Dinideklara po namin na ikaw po ay God of increase.
God of all goodness and great faithful po kayo sa amin, Panginoon. Pinili po namin sumunod, magmahal sa iyo, Panginoon, dahil alam po namin may unfailing love ka, may lagi po kaming highly favor po sa iyo, Panginoon. Nawa po sana'y tulungan mo kaming i-tune out yung mga negative thoughts po dito sa mundo. Na i-focus po namin ang aming puso't isipan, Panginoon, sa iyo para makita namin yung great plan mo sa bawat isa, Panginoon. Alam po namin mahal mo kami, Panginoon. Salamat po sa unfailing love. Salamat po sa hope na binibigay mo. Sabi nga po, every day is a new day po, Panginoon. Dahil kasama ka namin. Even po na lumakad po kami through the death of valley, alam po namin kasama ka namin. Salamat po, Panginoon. Panginoon, kung may mga karumihan ka pong nakikita sa bawat isa sa amin, linisin mo po ito, Panginoon. Sinusurrender po namin every area of our life, Panginoon. Our mind, our will, our emotion, Panginoon. Ikaw po ang mag-rule over us. I-take control mo po ang aming buhay, Panginoon. Dahil lahat po ito, lahat po ng needs namin, alam pong tutugunin ito sa tamang panahon, Panginoon. Salamat po sa lahat ng pagpapala. Salamat po sa lahat ng protection mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Panginoon, pinili po namin mahalin ka dahil alam po namin napakabuti mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. At sa mga anak mo po nagbigay, sumunod po sa iyo, Panginoon. Patuloy mo po kami pagpalain, Panginoon. At sa mga anak mo pa pong hindi nakapagbibigay, ilagay mo po sa puso ng bawat isa sa amin yung desire po na sumunod sa iyo, Panginoon. At itong pera pong malilikom po sa gabing ito'y para po sa expansion po ng iyong kingdom, Panginoon. Para marami pa pong soul ang maligtas, Panginoon, sa pamagitan ng perang ito. At ang anak mo pong hahawak ng perang ito, Panginoon, lalo mo po siyang bigyan ng wisdom kung paano niya po ito itatago. Lahat po ng papuri at pagsambay, tanging sa iyo lamang. Amen.